Ang komunikasyon ay isang proseso kung saan ang mga tao ay lumilikha at nagbabahagi ng impormasyon sa isa't isa. Verbal o di-verbal man ang pamamaraan, hindi maitatanggi ang malaking kontribusyon nito sa pag-usbong ng sibilisasyon. Hindi rin maitatanggi ang naging gampanin ng pagsulat sa pagbabago at pag-udlad ng lipunan. Sa buhay nga ng isang estudyante, tila kadikit na ito ng kanilang buhay. Gigising ng maaga upang di mahuli sa kani-kanilang mga klase. Sino nga ba ang mag-aaral na makakalimot na magdala ng ballpen at papel? Hindi ba't ang pinakaunang itinuro sa kanila ay isulat ang kanilang mga pangalan? Mula elementarya hanggang kolehiyo, sa araw-araw nilang pagpasok ay magsusulat at magsusulat sila. Kinakailangan nila ang pagsulat upang maitala ang kanilang mga aralin. Kaliwat ka na natakdang aralin, mga proyekto, research papers, thesis at kung ano-ano pa ang kanilang hinaharap sa araw-araw. Paano nila masasagot ang kanilang mga pagsusulit kung hindi nila alam ang pagsulat? Ang kanilang pagpupursigi sa pag-aaral ang magiging daan upang mapaunlad ang kanilang sarili, maabot ang kanilang mga pangarap at mithiin sa buhay. Nakakatuwang isipin ang napakalaking papel ng pagsulat sa buhay ng bawat isa. Minsay ba'y naitanong mo na sa iyong sarili kung paano nga ba tayo napunta sa sistema ng pagsulat? Alamin natin ang kasaysayan nito. Ang pagsulat ay maaaring ituring na pinakamahalagang ambag sa kasaysayan. Ito ay ang representasyon ng lengguwahe sa tekstual na medium sa pamamagitan ng paggamit ng simbolo. Ito ay ang sistema ng pagsulat. May mga kultura na ang kanilang pamamaraan sa pagsusulat ay ang paggamit ng mga abstract na karakter na nagre-representa ng mga tunog o parte ng salita lamang. Samantala, ang iba naman ay gumagamit ng mga simbolo na kayang irepresenta ang buong salita o ang buong ideya. Ang unang pagsulat na nakilala o umusbong ay ang cuneiform, kung saan ang iba't ibang karakter ay isinusulat sa luwad na siyang ginagamit bilang barya na nagiging batayan ng estado ng ekonomiya. Kasabay ng cuneiform sa Mesopotamia ay ang pag-usbong ng iba't ibang pamamaraan sa pagsulat ng iba't ibang bansa katulad ng bronze script ng China at hieroglyphics sa Ehipto. Umusbong rin ang pagsulat sa marami pang bansa at ipinaunlad ito. Noong unang panahon, ginagamit ang pagsulat sa pagtatala para sa pinansyal, pagbibigay ng simpleng impormasyon at sa pagtatala ng kasaysayan. Malaki ang naitutulong ng pagsulat dahil naipepreseba nito ang mga natatanging likha na kwento, tula, dula, maging ang mga awit. Ang Epic of Gilgamesh ay sinasabing kauna-unahang naisulat na kwento. Nasundan ito ng Canterbury Tales, mga natatanging likha ni William Shakespeare, ang Lord of the Rings, maging ang Twilight at Harry Potter. Noong 21st century, naging mabilis ang pagbabago sa pagsulat. Mas nabigyan ito ng kahalagahan at importansya. Sa modernong panahon, marami nang naging paraan sa pagsulat at ang halimbawa nito ay ang pagte-text sa cellphone, paggamit ng social media katulad ng Facebook at Twitter, sa pag-blog at sa mga digital e-readers tulad ng iPad. Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, kasabay nito ang pag-unlad sa pagsulat na patuloy na aangkop dito na may bago at nakakatuwang paraan. Matapos nating malaman ang kasaysayan ng pagsulat, alamin naman natin ang mga pananaw ng mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Komunikasyon sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas tungkol sa pagsulat. Nagsusulat ako kasi gusto kong maipahayag yung mga damdamin ko. Kasi kapag nagsusulat ako, parang nagiging outlet ko yun kung ano ba yung gusto kong sabihin. Kapag hindi ko masabi in words, through writing, nagagawa ko yun. Tapos, paano nakakatulong yung pagsusulat sa course ko? Syempre sa ASCOMRES, 'di ba? Required naman, maraming paperworks ganyan. So, kapag sa pagsusulat, natutulungan ako nito kasi yung mga ideas ko napagsasama-sama ko para makabuo ng isang thought or ng isang pahayag na may sense or may kahulugan. Nagsusulat ako kasi
sabi nung classmate ko dati, pangit yung sulat ko. Kaya pinapractice ko yung pagsulat ko ngayon para gumanda. Tapos, nakakatulong yung pagsulat sa course ko kasi, siyempre, communication research. Alangan naman pag nag-research ako, kabisaduhin ko lang, di ko isulat. Para naman akong ano nun, di ba? Yun lang. Ano yung layunin ko sa pagsusulat? Siguro kasi dati kasi campus journal ako. So, parang makapagpayag ng damdamin ko. Tapos, yung maibigay yung saloobin ko sa ibang tao. Kung ano yung mga nilalaman ng sulat ko. Tapos, next, paano katulong ang yung kurso sa iyong layunin sa pagsusulat? Siguro na-develop or na-enhance ng course ko yung naitulong nito. Kasi, di ba, dahil sa course ko, yung parang malalaman ko na kung ano mga dapat at hindi dapat isulat ko at yung marami akong matututunan sa course na to. Yun lang. Ang layunin ko sa pagsulat ay una yung makapagpahayag ng damdamin, tsaka isa na rin yung sa hilig ko. Kasi noon pa man, nagsusulat na ako ng mga gusto kong sabihin kasi minsan hindi naman lahat ng gusto mong sabihin ay ipapahayag mo sa pamamagitan ng pagsasalita. Kaya maganda yung pagsulat kasi para sa akin, doon ko mas naipapahayag kung ano yung gusto kong sabihin. Tsaka, paano nakatutulo ang aking kurso sa aking layunin sa pagsulat? Kasi doon sa course na ganito, lalo na-enhance kasi yung mga skills sa pagsulat at saka marami ako natutunan pagtulad sa gramatika, pagbuo ng pangungusap. Kaya, ayun, masyado talaga nakakatulong yung communication research sa pagsulat. Ang aking layunin sa pagsulat ay makapagpahayag ng ang damdamin. Depende naman yon sa tema ng pinapasulat sa akin o kung ano man na gusto ko. Pero kapag ka nagsusulat ako, hinahayag ko kung ano yung aking nararamdaman, kung ano yung aking sariling opinion at naglalagay din ako ng iba't ibang mga idea mula sa iba't ibang sources. Pero pagka nagsusulat ako, mas nilalagyan ko siya ng damdamin na kung ano ang aking panig. Pero at the same time, tinitingnan ko yung dalawang panig na kung meron man akong dapat panigan dun sa tema na ibinigay sa akin tungkol sa pagsulat. Nakakatulong ang aking kurso sa layunin ng aking pagsulat dahil bilang isang communication research, dapat na hindi kami maging bias sa mga sinasaliksik namin na mga bagay o kung ano man. Dapat na sa pagsusulat namin ay dalawang ideya ang napapaloob doon at walang natatabunan o walang nakakalamang. Dapat maging bias lang. And sa pagsulat, maaari mo rin namang maaari kang magbigay ng konklusyon, pero hindi dapat yun ang binibigyan ng focus kapag nagsusulat ka dahil bilang communication research, ang layunin mo ay makapagbigay ng impormasyon sa kung ano ang iyong nasaliksik at kung ano ang tama. Layunin sa susulat, ito yung aking hilig kasi gusto ko yung magsulat eh. Pag susulat ka, makapagpapahayag ka ng naisin mo, makapagsusulat ka ng nasa isip mo na hindi kayang sabihin, hindi kayang ipaliwanag ng salita lang. Tapos, paano nakatulong ang iyong kurso sa iyong layunin sa pagsulat? Comres. Dahil sa course kong to, natutuwa akong palawigin pa yung kaalaman ko sa pagsulat. Natutuwa ako ng mga iba't ibang estilo. At mas lalong nailaan ko yung mga oras ko sa pagsusulat. Kasi ito yung piniling course ko na nakalaan din sa pagsasaliksik at sa pagsusulat din. Matapos nating mapakinggan ang panayam ng mga taga-tugon, dumako naman tayo sa importansya ng pagsulat. Marapat nating pahalagahan ng pagsulat dahil kung wala ito, maaaring hindi umabot sa panahon natin ang mga aral noon na inirecord gamit ang pagsulat. Gaya na lamang ng ginawa sa Biblia. Kung wala ang pagsulat, ay hindi natin malalaman kung papaano na ipreserba ang mabubuting salita na galing sa librong ito. Ang pagsulat ay ginagamit din sa pagpepreserba ng ating magandang kasaysayan. Ang pagsulat ay isa ring kapangyarihan ng tao,
Sa tulong ng lapis at papel, kaya na nating lumaban at ipahayag sa lahat ang ating dinaranas at ito rin ang nakakapagbukas ng ating isipan sa kung anong nangyayari sa ating kapaligiran. Ang pagsulat ay nakakapagbigay din sa atin ng kasiyahan, isang paraan ng pagtakas sa realidad sa buhay. Madalas tayong gumagawa ng sarili nating mundo, kung saan lahat ng bagay ay umaayon sa ating kagustuhan. Napaka-importante ng pagsulat. Kung wala ito ay napakahirap makipagkomunikasyon, hindi lang sa mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw, kundi para na din sa susunod na henerasyon.